Paano nga ba yung tamang pangungutang? Nagiging mali ang pangungutang kung hindi ka magbabayad ng utang. Hindi lahat ng nakakapag-utang ay nakakapagbayad. Ang utang ay utang. Kung alam mo sa sarili mong wala kang trabaho, wala kang pambayad, pero nangungutang ka, that's the time na magiging mali ang pangungutang. Ang nangyayari kasi sa maraming tao, as if may emergency, pero yung pala emergency pupunta sa mall dahil may sale. Kailangan before tayo mangutang, mag-isip muna tayo ng mabuti kung may kapasidad ba tayo na bayaran yung inutang natin. Naniniwala ako na kapag mangungutang ka, dapat yung uutangin mo magiging pera. Doon siya nagiging mali kapag hindi natin ginagamitan ng utak. Maraming mga utangero talaga na sila pa yung galit. Yung lahat ng problema sa mundo, parang tila baga lahat nahulog na sa kanya. Para lang makalusot sa paniningil mo ng utang. Magsasakit-sakitan yan. May tinatawag tayong karma. Baka lalo kang malubog sa utang, mamalasing yung negosyo mo. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Meron ba kayong mga katanungan, mga suliranin na gusto ninyong masolusyonan? Pag-usapan natin yan. Problema sa negosyo? May solusyon. Nego Solusyon. Ikaw ba ay isang nag-uumpisang negosyante? O kaya naman ay matagal na sa pagninegosyo? Baguhan ka man o matagal na sa larangang ito, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanang problema o suliranin ng ating mga negosyo na kailangang masolusyonan. Kaya naman binuo namin ang programang ito para talakayin natin ang ilan sa mga pinaka-common na nagiging problema ng mga kagaya mong negosyante. At ang pag-uusapan natin ngayon mga boss ay kung paano nga ba magagamit ang utang sa iba't ibang tamang pamamaraan. Kaya naman, ang susolusyonan natin ngayon ay ang tanong, paano nga ba ang tamang pangungutang? Ang gagaling mangutang, tas pag siningil mo, sila pa galing. Hinihin mo daw kasi siya ng kanyang mister dahil sa mga utang. Nalubog sa utang kakatalpak. Dahil sa sabong, nabaon sa halos 2 milyong pisong utang. Nangutang, nagtayo ng business, nangutang, yumaman ng yumaman. Sa ilang na-delay ang bayad. May pinadalhan ng ataol at korona ng patay. Para sagutin ang mga katanungang iyan, may makakasama tayong mga serial entrepreneur na may expertise pagdating sa usaping ito. At tatawagin natin silang mga solusyonaryo. At ang ating unang solusyonaryo, isang may-ari ng malaking printing business. Sila po ang nagbebenta ng printing machines para sa negosyong printing. Ang owner and CEO ng Uniprint. Walang iba kundi ang ating bossing, Boss Gilbert Molina. Yun, thank you, boss. Welcome sa ating show. Thank you so much. At sa ating pangalawang solusyonaryo, siya lang naman po ang may-ari ng more than 300 branches ng Max Mango na paboritong-paborito ng napakaraming tao. Walang iba kundi ang ating bossing, Boss Joshel Quiñones. Thank you, boss, for having us here. Dito sa Nego Solusyon, sasagutan natin kasama ng ating mga solusyonaryo ang mahalagang tanong tungkol sa negosyo. Pero bago natin sagutin ang main topic for today, sasagot muna tayo sa mga katanungang nare-receive namin sa messages at comment tungkol sa problema ninyo sa negosyo. Eto na nga, magbabasa na po kami ng inyong mga komento. Tanong mo to! Sa bawat tanong na babasahin natin ay meron lang kayong 1 minuto para sagutin ang tanong ng ating mga boss. Meron tayong 3 katanungan na sasagutin ngayon. Unang tanong, okay lang po ba mag-start ng lending business? Tanong ni Mary Gain Labadia. Siguro ang unang sasagot nito, Boss Gilbert. Yes, boss. Salamat sa tanong. Ako kasi, nagtayo talaga ako ng lending company. Way back 2017, yung mga pinapautang ko, sa umpisa maganda, boss. Malaki buwabalik sa akin, pero dito papasok yung risk dun sa aking mga pinuhunan. Okay. Hindi lahat ng nakakapag-utang ay nakakapagbayad. At may pagkakataon na yung aking mga pinapautang, nahihirapan silang magbayad dahil alam nila na may nagpapautang sa kanila, uutang sila. Ibig sabihin, may option ako mangutang na kahit hindi ko kailangan mangutang, uutang sila. Na darating yung time
na nahihirapan na sila magbayad. So kumbaga, ang lending business, makukonsensya ka. Makukonsensya. Sa way na parang lalo mong pinahihirapan yung taong gipit na nga. Totoo, boss. Kasi meron silang option para mangutang sa'yo. At the same time, may mga nakapagsabi sa akin na kapag tinuloy ko yung ganyang negosyo, may kasabihan sila na mamalasin yung ibang negosyo mo. Kaya in-stop ko talaga siya. Sa akin naman, boss, okay naman maging business ang lending. Pero kailangan, before ka mag-start ng ganitong business, is emotionally ready ka. Kasi dito po, sa pangungutang, iba't ibang klase. Merong mga kaibigan natin, kamag-anak, or stranger na mangungutang sa akin. Sabi nga nila, maraming relationship or connections ang nasisira because of utang. So, kailangan emotionally ready ka kasi ang risk kasi talaga ng pagpapautang is either nababayaran ka or hindi. May follow-up question ako dyan. Sa inyo ba sa Max Mango, is there any instances na si franchisee mo ay nangungutang sa'yo ng stocks? Yes, possible po. Ang nangyayari, dahil nga po, may mga franchisee din na nalaman nila na nagpapautang ka pala. So, kumakalat yung balita, lahat ang nangyayari ganun na. Tinigil na po siya namin ngayon dahil syempre, ang mga suppliers din namin hindi naman nagpapautang. Pagka ang produkto mo ay utang, hindi mo na dinadagdagan ng extra charges yun? Hindi po. May iba't iba kasi tayong klase ng pagpapautang. May mga pagpapautang ng product, merong pagpapautang ng pera. If ever go si Ma'am Mary Jane sa pagpapautang ng pera, doon naman tayo sa makatarungan. Huwag naman nating gipitin lalo or tataasan pa natin yung interest ng mangungutang sa atin dahil syempre, kaya nga sila umuutang, meron silang mga pangangailangan. Eh kung gigipitin naman natin sila, lalo silang mababaw na hindi makakapagbayad ng utang sa So atin. technically, hindi lahat ng nabaon sa utang, sila ang may kasalanan. Yes. Sometimes, yung nagpautang ang may kasalanan. Yes. Isipin mo, nangutang nga sila dahil kailangan nila ng pera, tapos tutubuan mo ng malaki. Tapos mamadaliin mo silang magbayad. So lalo silang nagigipit. Ang nangyayari, umuutang sila pambayad sa utang sa'yo. Mas malaki pa dahil may interest kang malaki. Lalo silang nagigipit, lalong nagkakaroon ng chance na hindi sila makapagbayad sa'yo. Okay, second question. 19-year-old na po ako. Ano po bang mas dapat kong piliin? Eskwela o negosyo? Tanong ni Marvin Labrador. Ang sagot ko dyan, ako kasi hindi ako nakapag-aral. Nagnegosyo agad ako. Pero kung papipiliin ako mag-aaral ako o magne-negosyo agad ako, mas pipiliin ko pa rin mag-aral. Kasi marami akong mga kakulangan ngayon na sana pala tinapos ko yung pag-aaral ko, sana pala magaling ako makipag-communicate para dun sa mga mas malalaking tao, para mas lumaki pa yung negosyo ko. Kaya ako, ang maipapayo kay Marvin na kailangan niyang tapusin yung pag-aaral niya bago pumasok sa negosyo kasi mas mapapalaki niya yung negosyo niya kapag kumpleto yung knowledge na meron siya. Kaya sa mga ibang mga nagde-negosyo, dahil nakikita nila maraming successful na tao na nag-online business, hindi na sila tumutuloy sa pag-aaral kasi nakikita nila may mga influencer na nagpo-promote na mas magandang dumiskarte kaysa tapusin yung pag-aaral. Ako sinasuggest ko, wag. Tapusin nila yung pag-aaral. Mas maganda pa rin yung may knowledge ka o meron kang academic na natapos na magagamit mo yan soon sa negosyo mo. Para sa akin naman po, since medyo bata pa si Sir Marvin, depende sa sitwasyon. Kasi if 19 years old ka and your parents naman has financial capacity na pag-aralin ka, ituloy mo muna yung pag-aaral mo. Pero if yung pag-aaral mo is nahihirapan yung parents mo para pag-aralin ka, pwede niyang pagsabayin ng pag-aaral and at the same time, magsimula lang siya ng maliit na negosyo na mag-fit dun sa time niya na kaya niyang pagsabayin yung pag-aaral niya at magne-negosyo. Pwede din naman maging training niya ito para pagka-graduate niya, at least meron na siyang knowledge sa pag-negosyo, pwede niya nang gawing maging malaki yung negosyo niya after niya mag-aral. Pero in your case, Boss Joshel, no, doon sa ating podcast, nasabi mo na huminto ka talaga ng pag-aaral kasi kumikita ka na ng pera. Yes. Sa mga hindi nakakaalam po, ako din po ay undergraduate. Mas pinili ko yung trabaho ko kasi nag-earn na ako ng money. Kasi ang mindset ko dati, bakit pa ako mag-aaral? Eh pagka-graduate ko naman, magtatrabaho din naman ako eh. Pero na-realize ko ngayon, if ever siguro na nakagraduate ako, mas magandang trabaho yung mahahanap ko. Okay. Pangatlong tanong natin. Tama po bang piliin ang passion na mahirap kesa sa trabahong di mo gusto pero malaki ang kita? Tanong ni Treblig Sayer Soled. Okay, sige, Boss Gilbert. Hindi mo masasabing mahirap ang isang bagay na gusto mong gawin pag passion mo yan. Kaya mas pinili ko yung magsimula ng printing talaga na alam kong mahirap, alam kong marami akong pagdadaanan kumpara dun sa hinimok ako o iniyaya ako nila mag-abroad. Pero sa akin, nag-start ako from scratch na kasi gusto ko yung printing eh. Paano mo ba magiging passion yung ginagawa mo ngayon?
Isang bagay na ginagawa mo na hindi ka napapagod. Mahal mo yung ginagawa mo. Hindi mo na mamailan na uubos na yung araw, gabi na pala, nag-e-enjoy ka pa rin. Yun nga isang malaking halimbawa sa akin. Nagtataka sila bakit kahit anong oras na hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatrabaho ko. Bakit? Kasi mahal ko yung printing. You will never know your passion if you do not take action. Yes. Kailangan mong simulan at kailangan mong tingnan sa sarili mo kung ine-enjoy mo ba yan. Kasi mas gugustuhin ko pa rin yung nagsimula ako ng maliit na kita pero gusto ko yung ginagawa kaysa yung malaki yung kinikita ko pero hindi ko gusto. Na eventually, hindi ko rin magtatagal doon. Oo, kasi yung mga tao, hindi sila sumusubok ng maraming bagay kaya hindi nila natutuntun kung ano ba yung passion nila. Totoo. Boss Giselle, ano masasabi mo dito sa tanong ni Gilbert? Sa akin de los naman Reyes? case-to-case basis. Doon naman ako sa mahirap na trabaho pero malaki yung sahod. If you are single at wala kang kailangang buhaying pamilya, pwede nating sundin yung passion muna. Pero if pamilyadong tao ka naman at marami kang binubuhay na tao, mag-take risk tayo or magsakripisyo muna tayo dun sa mahirap pero malaki yung kita. And then eventually, dahil may kita ka, malalaman mo kung saan ka passionate. Yes. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan eh. Baka naman ikaw nakikita mo lang na mahirap yung trabaho na yun, pero pag andun ka na, may-enjoy mo din kasi malaki naman yung kinikita mo, napuprovide yung pangangailangan mo, sasaya ka din in the end. Yun naman ang para sa akin, boss. So yun salamat po sa lahat ng mga nag-send ng kanilang messages sa ating comment section at inbox. Sa mga gusto pang matuto at gumaling sa pagninegosyo, i-comment nyo na ang tanong ninyo sa video na ito. Abangan ninyo dahil sa next episode, baka tanong nyo na ang susunod na masagutan natin. At ngayon, balikan na nga natin ang isang napakahalagang usapin na maaaring makatulong sa matalinong pagdidesisyon nating mga Pilipino. Isa sa mga umuusbong na mga negosyo sa kasalukuyan ay mga lending apps online. Indikasyon na maraming Pilipino ang tumatangkilik sa pangungutang. Dahil sa dumadaming lending companies ngayon, padali na ng padali ang mga sistema ng pangungutang. Pababaan ng interes na talaga namang nakakaengganyo sa maraming Pilipino. Pero gaano nga ba ka-safe mangutang sa mga lending apps na ito? Maraming Pilipino ang nangungutang pero ilan lang ang nakakapangutang sa kanilang totoong kapakinabangan. That leads us sa ating ang tanong. Paano nga ba ang tamang pangungutang? Naku, napakarami kong nare-receive na mga messages na nangungutang, nangihiram sila ng pera at yung iba naman nalubog sila sa pag-utang. Marami kasing mga tao ang hindi nila alam kung saan ba talaga nila gagamitin, hindi lang yung utang kundi yung perang hawak nila. Pero pag-usapan muna natin ngayon, paano nga ba yung tamang pangungutang at kailan ka ba tamang mangutang? Unang tanungin natin dyan si Boss Gilbert. Pinaka-trending na business opportunity this year. Dito, sila na magtuturo sa'yo para maumpisahan mo na ang printing business mo. Paano nga ba yung tamang pangungutang at kailan ka ba tamang mangutang? Ako kasi nagsimula ako talaga yung negosyo ko way back 2007 sa pangungutang para makapagsimula kasi wala talaga akong pampupunan sa negosyo. Pero katagalan, nalalaman ko na ngayon yung tama at mali. Yung mga maling pangungutang, boss, mangungutang ka kasi may bagong labas sa cellphone. Nangutang ka kasi gusto mo makapagbakasyon. Nangungutang ka kasi ipinambabayad mo rin sa mga previous mong mga utang. Para sa akin kasi, yan yung mga maling pangungutang kasi una, nangungutang ka na hindi mo naman alam yung kakayahan mo para makapagbayad ka dun sa mga maling pang-uutang mo. Halimbawa, nangutang ka ng 50,000, nangutang ka ng mas higit pa doon, pero ang sinasahod mo napakaliit lang. Naniniwala ako na kapag mangungutang ka, dapat yung uutangin mo magiging pera. Dito na papasok yung tinatawag nating good debt. Dapat yung uutangin mo maging mas malaki doon sa inutang mo. Pag nangungutang ako, business. Ito talaga yung main purpose ko, bakit ako mangungutang. Pero hindi lahat ng pagsisimula ng negosyo dapat mong iutang, boss. Kasi bakit? Pag ikaw hindi ka pa sure sa negosyo na papasukin mo, maraming pwedeng mangyari. Baka lalo kang malubog sa utang. Kaya ako nangutang kasi alam ko na kung paano ko mapapalago yung negosyo ko. So, ibig sabihin, yung unang negosyo mong bubuksan, hindi mo dapat utangin yung puhunan na gagamitin mo doon. Para sa akin, boss, kaya malakas ang loob ko. Nag-take risk na ako eh. Pero kung wala kang kasiguraduhan doon sa negosyo mo, nasisimulan, ito yung reason na wag kang uutang para doon sa
negosyo na yon. Kung mag-expand ka ng pagninegosyo, dito na yung papasok na magandang mangutang to expand your business. Joshel. Paano ba nagiging mali ang pangungutang? Nagiging mali ang pangungutang kung hindi ka magbabayad ng utang. Nako, yan talaga yon. Wala namang mali sa pangungutang, pero kailangan isusure natin na ang pangungutang natin is dahil sa kailangan natin. For example, case-to-case basis, emergency, that's the time na pwede tayong mangutang. Nagiging mali lang ang pangungutang kung alam mo sa sarili mong wala kang trabaho, wala kang pambayad, di naman kailangan, pero nangungutang ka, that's the time na magiging mali ang pangungutang. Okay lang din na mangutang kung halimbawa hindi mo siya gagamitin sa pagninegosyo kagaya Yes. na nababanggit mo, hindi mo siya pagkakakitaan, pero kailangan mo yung pera na yun dahil talagang totoong may emergency. Yes. Ang nangyayari kasi sa maraming tao, as if may emergency, pero yung pala emergency pupunta sa mall dahil may sale. Emergency bibili ng cellphone dahil may bagong labas na iPhone. Emergency pupunta sa kung saan-saan lugar dahil emergency may bakasyon. Hindi po emergency yon, luho lang po yun. Kaya yung mga lending app, lagi silang nag-o-offer ng mga pera. Syempre ikaw, kung hindi mo kailangan, masilaw ka lang na, uy, in 3 minutes, dito lang sa tawag, magkakaroon ako ng pera. So yung iba, kahit hindi naman talaga nila kailangan yung pera, mag-go sila kasi nandyan. Hindi na nila inisip yung magiging interest nito, saan ako kukuha ng pambayad na ito. Basta lang naisip nila, ay, madali lang pala umutang dito, sige, bakit hindi? Yun yung mga problema. Kailangan before tayo mangutang, mag-isip muna tayo ng mabuti kung saan ba natin gagamitin itong perang ipapautang natin and may kapasidad ba tayo na bayaran yung inutang natin. Kasi syempre nakakahiya naman, baka yung nagpapautang sa'yo, yung pera na yun, pinaghirapan lang din niya, gusto lang din niya na madagdagan because of interest. Tapos check nyo din mabuti kung yung uutangin nyo ba, nararapat lang yung interest na ibibigay sa inyo kasi baka naman 100% yung interest na kailangan mong bayaran. So, saan ka kukuha nun? Doon siya nagiging mali kapag hindi natin ginagamitan ng utak. Okay, example for personal use lang. Saan po pwedeng gamitin ng utang, Boss Gilbert? Kung personal use, mag-focus kayo sa needs. Kung alimbawa, mangungutang ka para makapag-aral ka, mangungutang ka para makabili ka ng magamit mo sa pagtatrabaho, maipresent mo yung sarili mo na mas maayos, doon ako mangungutang. Okay lang din. Okay lang din ako Tapos, mangungutang. kapag capable ka na, magbayad ka. Yung pangungutang sa pagdinegosyo at pangungutang sa personal, pinapresent mo yung sarili mo para gumanda yung sahod mo, gumanda yung present mo sa Correct. ibang tao. Doon pa lang, mabibigyan ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng dagdag knowledge kasi nakapag-aral ka at inutang mo Correct. yun eh. Doon ako magpo-focus kumpara doon sa mangungutang ako kasi gusto ko magpasikat. Joshel. Sa akin naman, para maging responsableng mangungutang tayo, kailangan alamin muna natin kung sino yung uutangan natin and kaya ba natin magbayad. Kasi alam mo, boss, totoo yan. Maraming mga pamilya, kaibigan na nasisira dahil sa utang. Minsan, tatansyahin din natin yung sitwasyon sa pagpapautang and also sa pangungutang dahil nga naman, minsan talaga, maraming mga Baka kapalang muka. yes, at maraming mga utangero talaga na sila pa yung galit. Kaya nagkakaroon tayo ng mga napuputol na connections dahil sa utang. Kung ikaw na magpapautang, tignan mo din talaga kung yung umutang sa'yo, totoo nga naman talagang walang pambayad. If hindi mo naman kailangan, pwede naman sigurong bigyan natin ng mga extensions dun sa mga pinangutang nila or pwedeng tanggalin na natin yung interest. Pero yung mga makakapal na mukhang sisingilin mo, sasabihin sa'yo, walang pambayad, pero makikita mo nasa Boracay, naka-Starbucks, ikaw nagti-3-in-1 ka lang, nagtitipid ka para may mga mapautang ka. Pero yun nga sir, kailangan tansyahin din natin yung sitwasyon. Kung talagang ang sitwasyon nito, may mga sakit talaga na walang mapagkukunan ng pambayad, pwede naman natin silang intindihin sa sitwasyon nila. Pero kung talagang yung mga mayayabang at makakapal na mukhang mga nangungutang na wala naman talagang pambayad, sila pa yung galit, atat ka, magbabayad naman ako. Kasi boss, ang diskarte ng mga utangerong ganyan, yung mga makakapalang muka, gagawa sila ng reason. Magkukwento yan ng mga talambuhay nila, magkukwento ng iba't ibang problema nila yan. Nagre-reason yan ng iba't ibang reason para lang makalusot sa paniningil mo ng utang. Paano mo malalaman na yung umutang sa'yo hindi na magbabayad? Boss Joshel. Malalaman mo kapag kahit anong message mo sa kanya, hindi ka na niya nire-replyan. Sin zone o tangera yung mga ganon. Sinson o tangera? Yes. Okay. Meron naman dyan na mga problematic na mangungutang. Paano yun? Na-hospital nga yung ano ko may mga ganong emoji pa, may mga crying face. Pero meron namang mga nangungutang na nakikiusap ng maayos na mag-iipon lang ako, talagang nagipit lang ako, magbabayad din ako sa'yo. Sa katapusan, hindi nga lang natin alam kung anong katapusan. Baka katapusan ng mundo yan. Baka gano'n na nga, boss. May mga ganong klase talaga. So, para sa akin, case-to-case basis din naman. Pero as magpapautang, kailangan maging matalino din tayo. Boss Tama. Gilbert. Ako, nalalaman ko kung hindi na makakapagbayad yung ano. Una, galit na. Ikaw
ikaw na yung mahihiya maningil eh. Yun yung mahirap sa parteng ganon. Sabi nga nila, kapag nangutang ka sa mga kakilala mo, huwag mong uubusin yung lifeline mo. Kasi yung ibinigay sa'yo yung pera, hindi lang naman pera yun eh. Tiwala yun. Tama. Tatlo yan eh. Di ba? Number one, gagawa ng issue. Ibig sabihin, dati magkaibigan kayo. Ngayon, may problema na kayo ngayon. Diskarte niya yun para yun yung maging dahilan niya at hindi na siya makapagbayad sa'yo. Kasi sama na ugali mo eh. Issue technique ang tawag ko dyan. Pangalawa naman, naku, sasabihan ka ng napakaraming problema. Yung lahat ng problema sa mundo, parang tila baga lahat nahulog na sa kanya at kawawang-kawawa siya. At yung number 3 naman, nako, eto na, magsasakit-sakitan yan. Ang dami nang nararamdaman. Na nakita mo, napaka-healthy naman, bigla nagka-high blood, nagka-arthritis, sumakit ang ngipin, kung ano-ano nang sakit ang nararamdaman. Issue, problema, tsaka sakit. Yan kadalasan yung ginagawa ng mga makakapalang mukha at hindi na kayo magbabayad. But before we end this very informative conversation, anong masasabi nyo ngayon doon sa mga taong may utang ngayon at wala nang planong magbayad? Joshelle? May tinatawag tayong karma. Yun lang masasabi ko sa kanila, boss. Isipin din nila yung mga taong pinagkakautangan nila na kung paano ba nila or anong lifestyle ng taong pinagkakautangan mo. Syempre, lahat naman tayo may pangangailangan. Lahat tayo dumidiskarte para magkapera. Magkaroon naman tayo ng kahit konting kanipisan ng muka para magbayad ng utang dun sa pinagkakautangan dahil baka may mga pangangailangan din yan kaya kanya sinisingil. Sa akin, boss, baliktad naman. Kapag may mga nangungutang sa akin at hindi pa sila makabayad, binibigyan ko sila ng pagkakataon, ine-extend ko, or ang pinakamasasuggest ko, kung kayo mismo ang nangungutang, kung wala kayong pambayad pa, makiusap kayo. Kasi ang pinakamahirap nga, magkaroon ka ng bad record, lalo na kung nangungutang ka sa bangko, mabablacklist ka eh, pag hindi ka talaga nakakabayad. At dun sa inuutangan mo, makakaintindi yun, boss. Kaya ako, para sa mga nangungutang na wala silang pambayad at nahihirapan sila makabayad, yung problema na yan malalagpasan nyo. Kaya makiusap kayo sa pinangungutangan ninyo. Kaysa mabutol yung bridge ninyo sa pinangungutangan ninyo, siya na lang yung malalapitan ninyo eh. Siya na lang yung nagtitiwala sa'yo, puputulin mo pa yon. Kaya I suggest, lumapit kayo, makiusap kayo, at maiintindihan nila kayo. Ayun, so talaga naman pong napakaganda ng ating usapin ngayon at napakagaling mo, Boss Joshelle and Boss Gilbert. Sobrang dami nating natutunan ngayon. No? At syempre, pakiusap ko ho sa lahat ng ating mga followers. Please do follow Boss Gilbert Molina sa kanyang Facebook page. Anong Facebook page mo, Boss? Uniprint PH. Uniprint PH, mga boss. And you also have vlogging, di ba? Yes. Please follow and support. Like niyo po yung Gilbert Molina na page ko po. We have podcast din. Ini-interview natin yung mga success story naman sa negosyong printing. Follow niyo po, supportahan niyo at namimigay tayo ng mga giveaways na siguradong magagamit niyo yan sa pang-araw-araw. Ayan, syempre, paki-follow na rin po si Boss Joshelle Quiñones natin sa kanyang page. Yes, boss? Yes, please follow our business page po, which is Max Mango Main. And also, please follow my personal account, Joshelle Quiñones, Facebook, Instagram, and TikTok. And also, follow us and subscribe on my YouTube account, which is Max Mango Queen. Alright. Maraming salamat, Boss Joshelle and Boss Gilbert, sa pagsagot sa ating mga katanungan. At syempre, mga boss, patuloy po tayong gagawa ng mga ganitong klase ng mga content para marami ho kayong matutunan. Please do not forget to follow us on our YouTube account. I-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga future videos ni Boss RDR. At syempre, do not forget to follow us on our Facebook, Instagram, and TikTok account. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-follow sa ating Spotify account para ho kayo ay makapakinig ng mga ganitong klaseng usapin ng Nego-Solusyon na talaga naman hong napakarami ho nating natututunan. Kapag may problema sa negosyo, may solusyon. Nego-Solusyon. Susunod. Poor mindset. Wala silang long-term goal para umasenso. Dumami ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nagsabing mahirap sila. Para sa akin, okay lang naman kung ikwento ko siya sa magulang ko kahit poor mindset sila. Yung mga nararamdaman kasi natin minsan, hindi na kailangan lahat yan sinishare. Lalo na kung kukontrahin naman siya. Target market, gaano nga ba kahalaga sa negosyo? Kailangan natin intindihin ano bang behavior nila pagdating sa pagbili ng product or services. Mas okay na market is yung mga palengke and groceries. Meron tayong ginagawang feasibility study before tayo actually magtayo ng isang negosyo. Anong plano mo dyan sa itatayo mong negosyo? Napaka-importante na maintindihan ninyo kung sino ba talaga yung target market ninyo sa negosyo nyo. Yan yung nagiging cause kung bakit napakaraming mga negosyante ang nagfe-fail.